Nag-aral tayo ng mahigit 2 taon para matapos yung buong Luke. So hindi natin alam hanggang saan tayo dadali ng Diyos dito sa Book of Acts. Ang background ng Book of Acts, dito po yung simula ng simbahan. Yung ganito, simula ng simbahan. At kung ano yung mga matututunan natin, ano yung responsibilidad ng bawat isa sa atin, paano lumalago yung simbahan, lalo na yung paglagong espiritual. Hindi lang yung numbers, hindi lang yung numbers. Kundi makita mo yung transformed lives, yung mga nagbabagong buhay. At tayo mismo, sabi ni Jesus, kaya niya tayo pinili. Pwede tayong maging witness. Bakit? Nararanasan mo yung kapangyarihan ng Diyos, tama? At nakikita mo yung ginagawa ng Diyos sa kapwa mo na na-amaze ka, na alam mo ang Diyos lang ang pwedeng magbago sa ating lahat. So noong nakaraan, sinimulan natin sa chapter 1 yung paano tapusin ang gawa ni Kristo. Alam natin na inahanap, dumating si Kristo para hanapin niya yung nawawala para iligtas. At tayo, ganun din tayo noon. At ngayon, merong mga ibang kasama natin na maaring hindi pa sila nakita ng Diyos o hindi pa sila naniwala na fully sa ating Panginoong Yesus. So nakita natin last week yung paano natin magawa, ano yung rekado, ano yung ingredients, na para may pagpatuloy natin ginagawa ni Kristo, tamang mensahe, of course sa Bible lang yan, tamang katibayan, pinakita lahat ng proof na si Jesus ay totoo, pati yung pagkabuhay niya, at tamang kapangyarihan. Kung wala ang kapangyarihan ng Diyos, hindi natin kaya. Wala tayong magagawa maliban sa tutulungan tayo ng Diyos. At tamang layunin, ang buong Bible, ang hinahanap lang niya, magkaroon ng kaligtasan. Yung mga pagbabago ng ugali, pagiging banal, pagiging mabuting asawa, mabuting anak, mabuting estudyante, mga bonus na lang to eh. Ang ano talaga ng Panginoon, yung layunin niya maligtas. Ayaw niyang isa man sa atin ang maparusahan sa impyerno. At sana ito yung pag inisip mo, magpapasalamat ka. Remember, wala tayong may pagmamalaki. Mamaya dadaanan natin. Hindi tayo ang pumili sa Diyos. Ang Diyos ang pumili sa atin. Nandito ka, tinawag ka kasi ng Diyos. At nandito ka, pinili ka niya sa marami. Amen? Ito yung, pag naramdaman mo ito, magpapasalamat ka. At tamang pag-uudyok. Ano yung pag-uudyok sa English? Motivation. Ibig sabihin, masipag mong gawin kasi motivated ka. Ako wala akong tulog the whole night kagabi. Hindi dahil sa inom ako ng kape ng anak ko, kundi may nangyaring kagabi na magdamag na nasubok kaming lahat. Pero nakita ko yung kapangyarihan ng Diyos, tunay nga. Nung mga 4:00 na ng umaga, magmulang umaga po, 4:00 na madaling araw, nagsimula na kami mag-prepare nito. Nag-practice, nag-teaching, nag-mentoring, nag-discipleship, nag-ministry kami. Nakauwi ako madaling araw pero hindi ako nakatulog. Hindi ako nakatulog pero napahinga lang ako nung sinurrender ko kay God. Wala na po akong magagawa. At yun nangyari, yung hindi ko inaasahan, pagagising ko, ang solusyon nasa 3rd floor. Yung tinatatakutan ko, binigay ng Diyos. Ito po yung natutunan ko kagabi na tunay nga na wala talaga tayong magagawa. Kahit kaligtasan natin, hindi natin kayang gawin ng sarili nating pagsisikap. Ito yung pagtitiwala sa Diyos. At ngayong araw na to, dadagdagan natin yan, ano yung mga rekado, yung pang-anim yung tamang tao. So may mga sinasabi tayong pinili, may pinatasabi tayong tinawag. Sabi niya, many are called, but only few are chosen. So nandito ka, tinawag ka ng Diyos para maligtas ka, tinawag ka ng Diyos, pinili ka niya, may gagawin ka. Iba sa atin, tumutugtog, iba nagpapahayag, iba naghugas ng kutsara. Meron pa ditong naghugas ng puwet. Di ba? Dito, may nagugas ng puwit dito. So, ito yung mga ganon. Pero this is body of Christ, iba-ibang parts, pero pinili ka sa specific na gawain mo dito sa simbahan. Ibig sabihin, tayong lahat, miyembro ng simbahan, hindi itong building. Ang simbahan, yung mga taong naniniwala kay Jesus, tayo yon. So, merong iba-iba tayong role. Imaginein mo. Paano kung lahat tayo pastor?
Hindi tayo magkakasya rito. Sino makikinig? Wala, di ba? So may kanya-kanya tayong parang kamay, paa, mata, tenga, at lahat ng ito importante. Sabi nga ng Diyos sa Bible, yung parte ng katawan mo na hindi importante pero hindi mo pinapansin. Di ba? Ang pinapansin natin yung usually mukha, no? Mukha. Na hindi mo lang kung anong ipahid mo dyan, di ba? Na hindi mo, pag nabulanta ka, may nakatakip na cucumber ba yun? Yung mga ganyan, yung mga, di ba? Pero may mga parte kang katawan hindi mo inintindi, di ba? Pero kasama yun. Importante yun. Halimbawa, nasara yung puwet mo. Kala mo yun, di importante yun, di ba? Saan ka uutot? Lalabas dito yung utot mo, di ba? Yun. So, hindi mo pinapansin, pero lahat to, the same sa simbahan. Ako po, nagpipreach. Meron dyan nagsasaing. Meron dyan nagugas ng plato. Sa mata ng Diyos, pantay lang po tayo. Iba lang yung role natin, pero pares lang tayo naglilingkod sa Diyos. Kaya wag mong maliitin yung ginagawa mo. So ngayong araw, dudugtungan natin yung tamang tao. Yan titingnan natin. Ang pagtawag at pagpili sa mga alagad, naranasan natin yan kung bakit tayo nandito. Tingnan natin, sundan natin sa verse 12 ng chapter 1 ng Acts hanggang 26. So pwede po ba tayong tumayo bilang respeto sa pagbasa ng salita ng Diyos? Sabi niya, nagbalik sa Jerusalem ang mga apostol buhat sa bundok na mga Olibo na halos 1 kilometro ang layo sa lungsod. Pagdating sa bahay na kanilang tinutuluyan, umakyat sila sa silid sa itaas. Sila ay si Pedro, Juan, Santiago, Andres, Felipe, Thomas, Bartolome, Mateo, si Santiago na anak ni Alpeo, si Simon na makabayan, at si Judas na anak ni Santiago. Lagi silang nagsasama-sama upang manalangin kasama ang mga babae at si Maria na ina ni Jesus, gayon din ang mga kapatid ni Jesus. Makalipas ang ilang araw na magkatipon ang may 120 mga kapatid, tumayo sa harap nila si Pedro at nagsalita. Mga kapatid, kailangang matupad ang sinasabi sa kasulatan na ipinahayag ng Espiritu Santo sa pamamagitan ni David tungkol kay Judas na nanguna sa mga dumakip kay Jesus. Si Judas ay kabilang sa amin at naging kasama namin sa paglilingkod. Ang kabayaran sa kanyang pagtataksil ay ibinili niya ng lupa. Doon siya nahulog ng patiwarik at sumabog ang kanyang tiyan at lumabas ang kanyang bituka. Nabalita iyon sa buong Jerusalem, kaya nga't ang lupang iyon ay tinawag na Akeldama sa kanilang wika, na ang kahulugan ay bukid ng dugo. Sinabi pa ni Pedro, nasusulat sa aklat ng mga awit, ang tirahan niya'y tuluyang layuan at huwag nang tirhan ni numan. Nasusulat din, gampanan ng iba ang kanyang tungkulin. Kaya't dapat pumili ng isang makakasama namin bilang saksi sa muling pagkabuhay ni Jesus. Kailangan siya'y isa sa mga kasama-sama namin sa buong panahong kasama kami ng Panginoong Jesus. Mula ng bautismuhan ni Juan si Jesus hanggang siya ay iniakyat sa langit. Kaya't iminumungkahin nila ang dalawang lalaki, si Matias at si Jose, na tinatawag na Barsabas, na kilala rin sa pangalang Husto. Pagkatapos sila'y nanalangin, Panginoon, alam ninyo kung ano ang nasa puso ng lahat ng tao. Ipakita po ninyo sa amin kung sino sa dalawang ito ang inyong pinili upang maglingkod bilang apostol, kapalit ni Judas, na tumalikod sa kanyang tungkulin nang siya'y pumunta sa lugar na nararapat sa kanya. Nagpalabunutan sila at si Matias ang napili, kaya't siya ay dinagdag sa 11 apostol. Amen. Ama, salamat po. Tulungan mo po kami na ikaw po yung mangusap sa amin. Sabi mo, sambahin ka namin sa Espiritu at katotohanan. Ang katotohanan lamang po, O Diyos, ang malaman po namin. At aman, nakikita mo po yung nangyayari ngayon sa M. de la Cruz. Patawarin mo po kami
na kung minsan hindi namin alam ang aming ginagawa. Alam po namin na kinasusuklaman mo po ito. Ito pong pagparada ng mga santo, mga Diyos-Diyosan. Kasi ikaw lamang po yung nag-iisang Diyos. Tulungan mo po kami, ang bayan po namin, patawarin mo po sa ganitong kasalanan ng pagsamba sa mga Diyos-Diyosan at nawa, maawa ka po sa kanila. Ipakita mo po, ipaalam mo po sa kanilang katotohanan na walang tunay na Diyos, walang buhay na Diyos. Ang atang tinuturo mo po sa amin, malaman po nila, masamba ka po namin sa Espiritu at katotohanan. Pinagkakalob po namin sila sa iyo, mahalin po namin sila, bigyan mo po kami ng pagkakataon na may pahayag po sa kanila ang katotohanan ng iyong ebanghelyo. Ito po yung dalangin ko, ito po yung dalangin namin sa pangalan ni Kristo. Amen and amen. Pwede po nga po. Saglit lang yan, palampasin natin yan. Yan yung pagpaparada ng santo. So, nakawala na ba kayo doon? Naintindihan na ninyo, kinasusuklaman ng Diyos, yan. Na sa bahay mo, ang ginagawa namin, may mga members, na hindi niya, nung natutunan niya yung katotohanan, Pastor, anong gagawin ko sa mga santo ko? Natatakot sila. Ang pinaka-simpleng ginagawa, binabaon po namin sa lupa. May mga Bible stories na gano'n ang ginawa nila, binabaon sa lupa. Kasi para mangingilabot ka rin, nasusunugin mo sila o pagpupukpukin mo, di ba? Kahit na santo yun. Pero sana ang goal natin, matagal na proseso. Kasi lumaki tayo, isinilang tayo sa bansang Catholicism. Kaya nga, pinag-aralan natin yung Bible para makawala tayo doon. Kasi ang sabi ng Diyos, meron nag-iisang Diyos at siya'y sasambahin mo sa Espiritu at katotohanan. Kaya makita mo yung cross natin, wala nang Kristong nakapako dyan. Kasi si Kristo, pinatay para bayaran kasalanan natin, inilibing, but on the third day, siya'y nabuhay muli, nasa langit siya ngayon. Kaya kung may mga cross ka, okay lang yun, pero wala na yung nakasabit pa si Kristo doon. Nakuha. So ito yung unti-unti tayo makakawala doon sa maling katuruan nung una. So para may pagpatuloy ang sinimulang gawain ni Kristo, binibigay niya lahat ng kailangan natin. Wala nang kulang. At ngayon, mararagdagan yung kailangan natin. Ano yung ginawa nila para yung simbahan ay hindi lang lumago, kundi lumago yung pananampalataya ng mga tao, parang tayo, paano tayo lalago. So yung mundo natin, kung titingnan mo yung history, most of the people in the past, ano sila, homophobic. Alam mo yung homophobic? Na kapag bading pinapatay, bawal. Kasi pinapamuhay nila ng Diyos ay naglalanglang ng isang lalaki at ng babae. So walang third sex. Pero sa mundo natin ngayon, kung mapapansin nyo, pinapatronize na yan. Tama? Meron akong kaibigan na member ng Bible study ko. Alam mo sabi niya, alam nila ito, ang sabi niya, gusto niya maging bading yung anak niya. Kasi maraming yumayaman na bading. So yung ganon. So nakita mo yung mundo before, ang ibig ko sabihin, yung generation natin ngayon, kailangan nating mag-ingat. Kasi kundi magko-compromise ka. At yung sabi ni Jesus, ng Panginoon, from the beginning, yet He will not leave the guilty unpunished. Kailangan pa rin kaparusahan yung pagkakamali o yung kasalanan. So yung mundo natin ngayon, kailangan hindi ka, sabi niya, huwag ka makiayon, di ba? Pero ang hirap. Ang hirap. Kaya kailangan mo yung grace ni God para manatili kang matatag sa kabila ng mundong kinagagalawan mo ngayon. So tamang tao, napupunan ang lugar ni Judas. Ito yung pag-aaralan natin. Alam na natin ano nangyari kay Judas. Ngayon, isisingit ko lang, footnote sa inyo. Hindi ginawa ng Diyos na Judas si Judas. Hindi niya ginawang masama. Remember from the beginning, pinili siya kasama doon sa 12. Kaya yung mga nakikita niyong komentary na kwento na si Judas daw, meron kang makikitang yung pinakasikat na, di ba binenta niya si Jesus? And then kumuha sila ng kwento na, siyempre marami siyang pera, kain ng kain. Kain ng kain. So siyang nangyari, lumaki na lumaki. And then hanggang sa, ang sabi namang historian, mabuti pa daw yung daan, makakadaan yung kotse, pero si Judas hindi makadaan. So nakita mo gano'n sa kalaki?
And then, ang 60 pa, maling kwento to baka ito yung tandaan niyo yung mali. And then, sobrang laki niya, sumabog siya. Sumabog. Tapos yung pagsabog niya, mabahong-mabaho. Kaya yung lugar na yon walang tumitira, which is biblical, sabi ng Diyos, walang titira doon sa tira ni Judas. Pero kwentong barbero, hindi po siya totoo. Pero dito titingnan natin, papalitan si Judas at paano ang ginawa doon. Sa John 15:16, samahan niyo ako, hindi kayo ang pumili sa akin, sabi ni Jesus. Ako ang pumili sa inyo. Hinirang ko kayo upang kayo'y humayo at magbunga at manatili ang inyong bunga. Sa gayon, ang anumang hingin ninyo sa Ama sa aking pangalan ay ibibigay sa inyo. Di ba kaya pag nanalangin ka, God the Father, hallowed be your name, lahat. At the end of your prayer, all this I pray in Jesus' name. Ito yun sa aking pangalan. At sabi niya, hindi dinidinig. Hindi ibinibigay ni Jesus yung panalangin mo because hindi ka nanalangin sa pangalan ni Jesus. So pag nanalangin ka, ang dulo nun, lahat pong ito, pinapanalangin ko sa pangalan ni Jesus. And remember, ito yung tandaan mo para hindi tayo maging mayabang. Alam mo yung kumisan holier than thou? Alam mo yung kumisan, tingin ko mas banal ako sa'yo? Yung mga ganon, pride po yon. Tandaan mo, hindi ka naging Kristiyano, hindi ka naging banal, hindi ka naging mabuting tao nang dahil sa sarili mo lamang. Kasi dito pa lang sabi ni Jesus, hindi kayo ang pumili sa akin, sabi ni Jesus, ako ang pumili sa inyo. Nandito ka dahil gawa ni Jesus, tama? So yun, magiging humble ka, wala kayong pagmamalaki kasi wala tayong magagawa apart from Jesus. Tinawag at pinili, kung nandito ka ngayon, tinawag ka at pinili ka. Meron kang misyon. Sabi ko nga kanina, merong pinili na sila yung tagalinis. May pinili na nagdidilig ng halaman. O di ba, mamaya kakain ka ng kanin. Di ba? May nagano nun, may nagsaing nun. Pero hindi ko sasabihin kasi pag nasunog yun, baka hanapin mo. Di ba? So may nagugas ng mga plato, mga kutsara. Di ba? So yan, kasi tinawag ng Diyos yan. Hindi dahil gusto mo. Alam mo, kapag hindi ka tinawag talaga, hindi ka pinili, hindi ka po tatagal. Oo, may nakita ka lang konting diferensya, nagtampo ka na, di ba? Hindi ka lang nabati ni pastor, nagtampo ka na, di ba? Tapos naubos lang yung masarap na dala niyang yung lumpia, di ba? Kasi konti lang kuminsan yun, di ba? Nagtampo ka na, hindi ka na nagsimba. Kasi malamang, hindi ka tinawag, hindi ka pinili. Kaya kung nandito ka, alagaan mo po yan. Pasalamat ka, God. Salamat po. Sa dami-dami ng mga tao, pinili mo po ako, tinawag mo po ako. Bakit ka tinawag? Para hindi ka mapahamak sa impyerno. Bakit ka pinili? Kasi meron siyang ipapagawa sa iyo. Hindi ka lang. Amen. O, so, tinawag at pinili. So kayong umaga, ito yung pag-aaralan natin, 3 puntos lang siya. Mga alagad ni Jesus, ano yung matututunan natin? Sila yung nandun yung pagpapasakop. Alam niyo yung pagpapasakop, di ba? Pagpapakamatay. Wala akong makitang word na pisa na na pagpapakamatay. Kasi pagpapakamatay ni Judas, remember? And then yung pagpili. Yung pagpapasakop, almost parehas siya sa babae. Anong utos ng Diyos sa babae? Magpasakop ka sa iyong asawa. Ito yon. So matututunan din natin dito. Una, pagpapasakop. Sabi niya sa verse 12, sabayan niyo ako, nagbalik sa Jerusalem ang mga apostol buhat sa bundok ng mga Olibo na halos 1 kilometro ang layo sa lungsod. Magbalik sila kasi ang bilin sa kanila, ang turo sa kanila, antayin ninyo yung banal na spirito. Huwag kayong gagawa ng anuman kapag wala yung, kasi hindi mo kaya. Lalamunin ka ng demonyo. Kaya lang ngayon, kaibahin ngayon, hindi ka tulad nila. Sabi niya, antayin mo. Dito ngayon, ang Diyos na lang nag-aantay. The moment naniniwala kay Jesus, real time, pupunta yung Holy Spirit sa iyo. Pero sa kanila, kailangan nila magantay. Kasi bakit? Sabi ni Jesus, hindi pwedeng, kailangan ko munang umakyat sa bahay ng aking ama, pero huwag kang mag-aalala, hindi kita iiwang ulila. Ipapadala ko yung Holy Spirit. Ano yung Holy Spirit? Sabi niya, comforter. Sabi niya, katulong.
Sabi niya, ito yung mga kasama. Imaginein mo, titira sa puso mo. Kaya sabi nila, sigarilyo ka na sigarilyo. Hindi mo ba alam na ang katawan mo ay templo ng banal na espiritu? Di ba nakatira dyan eh? Eh di, sigarilyo ka na sigarilyo, para siya naging amoy tinapa. O yung mga ganun. So ito yon. Ito yung sabi niya na ang Holy Spirit kailangan natin, tatak natin down payment na ikaw ay anak ng Diyos. Katulong. Katulong mo sa hanap buhay mo, katulong mo sa pag-aaral mo, katulong mo sa relationship mo sa asawa, lahat. Imaginein mo sa Pilipinas, yung mga mayayaman may katulong, di ba? Ako walang katulong. Kuminsan para akong katulong kasi ako naglilinis diyan, di ba? So yung gano'n. Pero pag may katulong ka, imaginein mo, spiritual life mo may katulong kang banal na spirito, ito yung sinasabi. Ano yung pagpapasakop nila? Ano sabi ni Jesus? Antayin ninyo. Tatandaan nyo ng una, nung mag-resurrect siya, di ba? Sabi niya, antayin niyo ako sa Galilea. Ano ginawa ng mga alagad? Abay, namatay na yung teacher natin. Namatay na si Jesus. Nagbalik silang nangingisda. Kasi mangingisda sila eh. Eh, siyempre, si Jesus ang Diyos ng lahat, di ba? Ang mga isda, masunurin. Ay, may alaga akong isda doon, no? Meron dang, ano dyan, merong salbahe dyan, yung malaking parang pating dyan. Ano po yun? Madamot. Kasi may malita kong ganon, na pag pinapakain ko yung maliit, lilitaw yung malaki, tataboy niya ganon. So ang punto ko, sabi ni Jesus, antayin niyo ako sa Galilea. Lake of Galilee, lake yun, di ba? And then, bumalik siya sa pangingisda. Siyempre si Jesus, alam niya, bumalik siya sa dating buhay nila. Kinausap ni Jesus, siyempre yung, dito isip ko lang to, hindi nakasulat, baka namin sa Bible, wala dinugtong-tugtong ko lang. Sabi sa mga isda, nakikita niyo mga lagad kong yan, sabi niya sa mga isda, kapag sinabog nila yung net nila, takbo kayo walang isa man mahuli Siyempre obedient yung mga isda. Ano sabi niya, pagkatapos magdamag, sabi ni Jesus, meron ba kayo nahuli? Wala nga po Magdamag kami ng isda, pero kahit isang isdang duling, wala kami nahuhuli. Di ba? Sabi ni Jesus, punta ka ng banda konti ron, gano'n mo yung bangka mo ng konti, sabi niya. Tapos dito mo sa kabila, ihagis yung net mo. Siyempre, kinausap na ni Jesus yung mga isda. Kayo handa kayo. Kapag inano yung isda, dikit-dikit kayo kasi maliit lang yung net nila. Ano nangyari? Hindi ba di nila mahila yung net? Halos mapunit yun. Tapos tumawag pa sila ng saklolo sa bangka. Tulungan nyo kami sa dami ng huli. Because God controls everything. Pati isda sumusunod. Tingnan mo yung katabi mo, ikaw ba sumusunod? Mga isda nga sumusunod Diba? We are better than mga isda. Kaya sabi niya, nagpasakop sila, ibig sabihin, hindi lang sila naniwala, sumunod sila doon sa utos ng Panginoon. Sabi nila, wait, antayin nyo ang banal na espiritu. Kasi kung kayo lang, hindi nyo kaya. And then 13, sabayin niyo ako, pagdating sa bahay na kanilang tinutuluyan, umakyat sila sa silid sa itaas. Sila ay sina Pedro, Juan, Santiago, Andres, Felipe, Thomas, Bartolome, Mateo, Santiago na anak ni Alpeo, si Simon na makabayan at si Judas na anak ni Santiago. Hindi po to si Judas Iscariote kaya nilagyan anak ni Santiago. And then 11 yan. Di ba dapat 12 sila? Kasi wala na dyan si Judas. Ito yung papalitan nila sa panahong ito. And then 14, lagi sila nagsama-sama upang manalangin kasama ang mga babae at si Maria na ina ni Jesus. Gayon din ang mga kapatid ni Jesus. Maria Magdalena, Mary na asawa ni Cleopas, Mary at Marta at Salome. Isang tatandaan ninyo, ito na yung last na mababanggit si Mary na ana ni Jesus. At ito yung magpapatunay din. Kung Diyos si Mary, Virgin Mary, tawag natin, dapat meron na nagsinding kandila. Siguro meron na nagpupuri doon. Pero si Mary, remember sa Luke, pinag-aralan natin, sabi ni Mary, pinupuri ko ang aking Diyos at tagapagligtas. Si Mary, kailangan din siyang iligtas. Bukod tangi siyang pinagpala. Nirerespeto natin siya, minamahal natin siya, pero hindi siya Diyos. Ito yung sinasabi lang. And this is the last moment na babanggitin siya rito. At nakita mo rito, walang nagsamba sa kanya kasi sila mismo, alam nila, nanay ni Jesus yan. Pero hindi Diyos si Mary. At sana ito yung katotohanan na
maragdag sa atin ngayong umaga. And then, bakit nandun yung ano? Sabi niya nandun yung mga kapatid ni Jesus. Yung mga half-brother niya. Kasi si Jesus, di ba, virgin birth siya. Hindi nagbuntis si Mary dahil nagsiping sila ni Joseph. Sinaniban siya ng banal na espiritu, kaya virgin birth siya. Nanganak si Mary, virgin siya. Pero nung panahon, makikita natin yun, napag-aralan natin, di ba hindi sila naniniwala sa kapatid lang si Jesus? Tinutulak nila pumunta sa Jerusalem kasi gumagawa siya ng miracle, di ba? Gumagawa siya ng mga kakabalaghan. So may nagre-regalo sa kanya. So yung mga kapatid nila, gusto nila, sige punta ka na lang doon. Punta ka na lang doon kasi pinapaniwala ka ng mga tao. Para yung mga regalo nyo, sa'yo, madadamay kami. Pero hindi sila naniniwala kay Jesus. Ngayon, bakit nandito sila? Apparently, naniniwala na sila. Bakit? Yung kapatid ni Jesus, sino? Si James, si Joseph, Simon, and Jude na nabanggit sa Bible, half-brothers ni Jesus. Nagpakita si Jesus kay Santiago. At yun ang simula nung muling magbuhay si Jesus, nagpakita siya sa kapatid niya, half-brother niyang si Santiago o si James. Eh siyempre si James naniwala siya na Diyos nga itong half-brother ko. At siyempre dahil sa kanya, ibinahagi na rin niya yung mga kapatid niya at sila din ay nagkaroon ng kaligtasan. Yun ang isa sa mga mission natin. Maring nandito ka, pero mga kapatid mo hindi pa Kristiyano. Maring nandito ka, pero yung asawa mo hindi pa Kristiyano, hindi pa ligtas yan. Pinsan mo, kapitbahay mo, kumari mo, kaklase mo, ang dami niyan. That is our mission. Sana wag tayong maging selfish. Alam mo yung kaligtasan, alam mo yung daan na sinasabi ni Jesus, pinili ka at tinawag ka, hindi lang para maligtas, lahat tayo. Para ibahagi din yung daan ng kaligtasan. At nangyayari po sa atin ito. At ako nagpapasalamat. Ako sa Diyos. And then si Nimrod, merong kwento na isang pinanggalingan ng pagsamba natin sa Diyos-Diyosan. Makita mo sa history, si Nimrod ang pinuno ng bayan ng araw. Ang asawa niya sa Semiramis. And then nanganak sila si Tammuz. Ano yung kinalat nila hanggang ngayon umiiral na hindi totoo. Yung si Tammuz, nag-isang anak, ang kwento niya, siya, kasi gusto niya palabasin na virgin birth si Tammuz. So ang kwento niya, siya ay nabuntis nung masinagan siya ng bukang liwayway ng araw. O pag umaga, layo-layo kayo. Baka totoo yun. So nabuntis siya kasi nasinagan siya ng bukang liwayway ng araw. And then nung lumaki yung bata, napatay ng baboy ramo. Alam niyo baboy ramo? Yung wild boar. Napatay siya. O siyempre bilang nanay, sino ba namang nanay hindi magdadalamhati? Then 40 days siyang nagluksa, umiiyak. Of course, bakit nawala yung anak ko? Lahat ng yan. And then after 40 days, pinalitaw niya na nabuhay ang kanyang anak. And then nabuhay ang kanyang anak. Doon, kumalat pati yung kupido, dito kinuha. Alam mo yung baby na, siguro wala pang diaper, no? Kasi wala siyang salawal eh. Wala siyang salawal, yung kupido, dito rin ang galing yon. And then, dito yung Kwaresma. Dito kinuha yung unbiblical, hindi totoong tradisyon na hanggang ngayon umiira, yung Kwaresma natin. Yung Lenten season. Kailan nagsisimula ang Lenten season? Anong tawag doon sa nagpapalagay ka ng abo dito? O Ash Wednesday. Kailan matatapos yun? 40 days yun matatapos yun ng Thursday, Holy Thursday. Ito yung Lenten season natin sa Pilipino, tinatawag na Kwaresma. So ito makikita mo po ang kabutihan ng Diyos. Nire-reveal niya kasi sabi niya, gusto ko sambahin niyo ako sa Espiritu at katotohanan. Because God is Spirit. At siya yung katotohanan. From the beginning, sabi ni Jesus, ako yung katotohanan, ako yung daan, ako yung buhay. At hanggang ngayon, nire-reveal po niyan. Kaya sabi niya, sana mawala tayo dun sa hindi natin maunawaan yung tunay. Dahil nalalaman mo yung totoo, nandito po lahat sa Bible yan. And then Holy Spirit, sabi niya, antayin mo yung Holy Spirit. Ano yung Holy Spirit? Ito yung sabi niya na, hindi siya pwedeng bumaba
na nandito si Jesus. Kasi pag nandito si Jesus, pag nandito sa nandito sa Libertad si Jesus o sa M. de la Cruz, dito lang siya. Pero yung Holy Spirit, nasa iyo siya, nasa akin, nasa iyo, nasa siya. Pumunta ka na Cebu, dala-dala mo yon. So ito yung gusto niya. Sabi niya, hindi ko iiwan ng mga ulila. Kaya lang sabi niya, hindi pwedeng ipadala yung Holy Spirit hanggat hindi umakyat si Jesus dun sa langit, sa side ng kanyang Ama. So ito yung sinasabi niya, yung Holy Spirit bilang down payment, bilang tatak mo. Nung naniwala ka kasi tinawag ka ni Jesus. Remember, sabi niya, come follow me. Ganun eh. Kayo, tayo lahat, nandito tayo. Hindi po ako taga rito, Pasay. Come follow me, sumunod lang ako. Di ba? Kayo lahat, di ba? Nandito tayo kasi tinawag tayo ng Diyos. Sumunod tayo sa Kanya. At ito yung sa kanila inaantay, sa atin nandito na po ito. Kung naniwala ka kay Kristo, isinuko mo yung buhay mo talaga ng tunay. Nandito yan. Ngayon kung mararamdaman, hindi sa emotions, pero alam mo na meron kang Holy Spirit. Alam mong malalaman mo lang, nag-iisip kang gumawa ng kasamaan, gumaganon na, kinakabahan ka na. Isa pong ebidensya yon na nandiyan ang banal na Espiritu. Pero kung nagkasala ka na, parang proud ka pa, medyo matakot ka. Baka hindi ka talaga tinawag o tinawag ka man, come follow me, sabi hindi ka naman sumusunod. Yung sabi ni Jesus, come follow me, dun ka. Dito pupunta si Jesus. Yung mga ganun ba? So Holy Spirit, ito yung isa sa mga gusto niyang malaman natin. 15, sabayin niyo ako. Makalipas ang ilang araw nang magkakatipon ang may 120 mga kapatid, tumayo sa harap nila si Pedro at nagsalita. Ano gusto ko makita niyo rito? Tumayo si Pedro, ibig sabihin sila ay nakaluhod nung nananalangin. Kaya ako meron akong kneeler. Kasi mahilig ako manalangin na nakaluhod. Kaso pag yung matagal ka na nananalangin, masakit na dito pag matanda ka na, di ba? So makita mo may mga una, no? Siguro sabi ng Panginoong, daya ni Pastor, may mga unan siya. Kasi pag isang oras ka nakaluhod, di ba, masakit na. Pag matanda ka na, wala na yung muscle eh. Puro buto na lang, tsaka balat yun, parang ganon. So dito makita mo, tumayo siya, ibig sabihin, nakaluhod sila o nakaupo sila. Isang bagay na pwede nating tandahan when we pray. At ito po yung trust ng ECF Center. Hindi ako nangarap ng mega church. Galing ako sa mega church. Ang pinagaling ko simbahan, kung saan ako naligtas, at that time, mga 7,000 or 8,000 ang kaming members. It's a mega church, it's a Green Hills Christian Fellowship. Pero binigyan ako ng desire ni God, maliliit na simbahan. At ito yung inspiration ko po. Hanggang dito, pag nag-number ako doon, di ba meron tayong parang attendance? Pag ako nagsulat doon, 120 lang yan. Ito yung pinagpipray ko, 120. Magkaroon ng regular worshiper ng 120. Nagsimula po ako isang tao. Pero bago dumating isang taong yon, nandun ako sa condo ko, dyan sa Vito Cruz. Magpiprepare ako, dun sa office lang. Office gagawin kong parang simbahan pag Sunday. Ang tanong sa akin ni Jesus, paano ko walang dumating? Prepare ka siyempre. Ang preparation ng message, usually 1 week po yan. 1 week para talagang maano mo siya. So prepare ka ng message, tapos meron akong pulpit, anong tawag doon, overhead projector. Naka-ready, ibababa ko yung mga monoblocks ko, pa yan. Walang darating. Kung may CCTV ka, nagpipreach ako, walang tao. Pangalawang Sunday, okay lang. Pero pangatlong Sunday, naiyak ako sa Diyos. Sabi ko, tama po ba yung sinusunod ko? Pangapat na Sunday, may dumating si Jeff, yung gitarista ko po. And then, naging 2, naging 3. And then sa office, pag yung mga professionals sa office, umaga, afternoon dun sa kwarto ko po. At ngayon, nandito, ito po yung simula nun. Pagsunod sa Diyos, hindi siya madali, pero nagpasakop, pagpapasakop.
Pero kung minsan, akala mo, mali ka. So dito yung trust natin. At ngayon, sa biyaya ng Diyos, alos ano na yan eh. Nilalampasan pa natin. Pag titingnan nyo yun, meron tayong extra chairs pa. Nung una, dito lang yan. Tapos bumili ako ng 25 monoblock by faith. Nalagyan ng tao. Bumili ako ng additional 25 monoblocks. At ngayon nagagamit po natin lahat yun. So purihin ang Panginoon. Na kung tayo ay magpapasakop sa Kanya, mabilis mangyari yung Kanyang magandang plano. So nagpasakop sa Diyos itong mga pwede nating gayahin sa mga alagad ni Jesus. Pangalawa, ng pagpapasakop yung pagpapakamatay. Ang ano nito, yung pag-suicide ni Judas, pero wala akong makitang another word na ibig sabihin ng pagpapakamatay din sa heart ko, parang ibinibigay ko yung buhay ko sa Panginoon. Na ako po yung modern NPA, no permanent address. Kung saan ako nagsisimula simbahan, doon ako nakatira, kahit bigyan mo lang akong maliit na kwarto. For 28 years po, ito po yung buhay ko. At nakita ko yung kabutihan ng Panginoon. So pagpapakamatay, ibinibigay ang buhay. Ibig sabihin, hindi ka na magpapakamatay. Ibig sabihin, lahat ng bagay ay second. Ang first mo is Jesus. Ganun siya kasimple. Simple siya, pero pag tinest ka ni God, mahirapan ka. Merong birthday. Tapos 10:30. Tapos ano pa siya? Ano ba yun? Simjupsal ba yun? Yung, ano yun? Matetem ka, di ba? Mag-worship ba ako o mag-attend ako ng birthday? Ito po yun. Ang practice niya, unahin ko muna yung Panginoon. Hindi mamaya habol ako sa birthday. Pagtira niyo ako, habol ako. Ito yung pagpapakamatay o binibigay mo ang buhay mo sa Diyos. Sabi niya 16, samahan niyo ako. Mga kapatid, kailangan matupad ang sinasabi sa kasulatan na ipinahayag ng Espiritu Santo sa pamamagitan ni David tungkol kay Judas na nanguna sa mga dumakip kay Jesus. Si Judas, again, hindi siya ginawang masama ng Diyos kasi mabuti ang Diyos eh. Pinili siya 12. Ang nakakalungkot lang, lahat tayo binigyan ng free will, di ba? Bakit tinuring siyang pinakamasamang tao? Mahigit 3 years nakikita niya yung miracle ni Jesus. Mahigit 3 years naririnig niya yung salita ni Jesus, yung mga teaching ni Jesus. Pero hindi siya naniwala. And then ang tinuturo ng iba, Pastor, di ba nakonsensya siya bandang huli? Tapos ibinalik niya yung pera, tinapon nga sa temple yung pera. Kasi nakonsensya siya sa ginawa niya. Bakit hindi siya naligtas? Kasi nakonsensya siya dahil pinagkanulo niya yung taong walang kasalanan. There is a big difference. Sana nakonsensya siya na yung pinagkanulo niya ay Diyos. Nakita yung difference po? Yun eh. Hindi siya naniwala na si Jesus ay Diyos. Ngayon, yung prophecy na ipagkakanulo niya si Jesus, pwede bang mangyari yon naligtas Judas? Pwede po. Sa isip ko po pwede. Pinagkanulo niya si Jesus and then at the end of the day, naniwala siya na si Jesus ay Diyos at humingi siya ng tawad, nagsisi siya, maliligtas siya, pero mangyayari pa rin yung prophecy na ipapako, ipagkakanulo si Jesus. Ang nakakalungkot lang, hindi siya naniwala na Diyos si Jesus at tayo, marami tayong pagkakataon na ganon. Kilala natin si Jesus, pero naniniwala ka ba na Diyos si Jesus? Kung yan, dati rin ako nagaganyan. Hindi ko alam. Pero ako maniwala kung si Jesus ay Diyos, hindi na ako gagawa niyan. Kasi tinuturo sa akin ni Jesus eh. Espiritu ako. Sambahin mo ako sa espiritu at katotohanan. Huwag mo kang gagawa ng anumang bagay na kahawig ng anumang nilalang sa lupa, sa langit, sa tubig, at tapos sasambahin mo. Anong sabi niya? From the beginning. Kapag ginawa mo yon, magiging katulad ka ng santong sinasamba mo. Meron kang tenga pero hindi ka nakakarinig. Meron kang bibig, hindi ka nakapagsalita. Tama? At nakita natin sa Bible, di ba yung si Dagon, natumba. Hindi nga niya makatayo mag-isa.
Anong ginawa ng mga tao? Itinayo. And then, nag-worship sila. Natulog sila. Pagbalik nila, natumba na naman yung feast god. Alam mo yung feast god, kamukha nung sa Starbucks. Oh. Pagdating nila kinabukasan, di ba putol-putol? Ano sabi doon sa tabernacle na simbolo ng Diyos? Sa halip na maniwala sila na ito yung totoo na Diyos, ano sabi nila? Alisin nyo dito si Yahweh. Hanggang ngayon po nangyayari yan. Ayaw mong baguhin ng Diyos yung maling katuruan na pinamumuhay natin. Hindi mo masisising tao kaya minamahal natin sila kasi naniwala sila sa mali. At ngayon tinuturuan tayo ng Diyos dun sa katotohanan at magsimula sa iyo, parang kapatid ni Jesus, maliligtas din yung iba. Magsimula sa iyo. Yun ang mission natin. Kaya sabi niya, si Judas, pinili ng Diyos yan, naglingkod siyang bilang apostles. Binigyan siya ng free will na pumili para sa atin. Saan mo gusto? Langit? Impyerno? Your choice. Yun eh. At sinasabi niya, ako yung daan, ako yung buhay katotohanan, walang makakapunta sa langit kundi sa pamamagitan ko, di ba? O, saan pa? O tapos naririnig mo, labas lang doon. So yun sabi niya, para matupad ang sinasabi sa Bible. And then Psalm 41:9, sabayin niyo ako, lubos akong nagtiwala sa tapat kong kaibigan. Kasalo ko sa tuwina, karamay sa anuman. Ngunit ngayon, lubos siyang naging taksil na kalaban. Sa Old Testament pa to, sinasabi na, this is Judas. Kasama ni Jesus. Pinagtiwalaan ni Jesus, di ba? Kaibigan niya. Pero pinili niyang hindi maniwala na Diyos si Jesus. Wala pong pinag-iba ngayon, 2025. Kapag hindi ka nag-ingat, mamimiss mo to. Nandito ka, gusto ng Diyos, maging kaibigan ka niya, maging anak ka ng Diyos, maging tagapagmana ka. Pero pag hindi ka nag-ingat, ito yun eh. Lubos siyang naging taksil. Ano yung taksil? Sinabi nga ni Jesus sambahin mo ko sa Espiritu at katotohanan, tapos gumawa ka ng mga imahin mo. O nilalagyan mo ng mga... Tapos meron kang cross, nakasabit pa si Kristo, kawawa naman dyan, di ba? Na hindi na siya nanatiling nakapako si Jesus. And then John 17:12, sabayin niyo ko, habang kasama nila ako, si Jesus yan iningatan ko sila sa pamamagitan ng kapangyarihan ng iyong pangalan, ang pangalang ibinigay mo sa akin. Pinangalagaan ko sila at walang napahamak sa kanila maliban sa taong tiyak na mapapahamak upang matupad ang kasulatan. Again, hanggang ngayon, sinabi ni Jesus sa mga lahat ng kwento marami about Judas, kasi even now, possible na maghudas ka sa Panginoon. But lahat binigyan ng equal opportunity. Pero choice mo, sino ang paniniwalaan mo? Saan mo gustong pumunta pagdating ng araw? Yung providence, yung sinasabi ko siya, binabasa ko ito if you have access. Yung providence written by John Piper. Ang ganda po niya, yung providence, ang isa pa, konti pala nabasa ko, pero isang bagay na natutunan ko diyan, yung, di ba, God is the God who provides. Yung providence na, alimbawa, gusto ng Diyos, magkaanak kayo ng kambal. Diba? Alimbawa lang, magkaanak sila ng kambal pagdating ng araw. Ang natutunan ko, because that is God's plan, God will see to it na mangyayari yun. Nakuha mo? Kapag gusto ng Diyos na matapos ka ng pag-aaral mo, God's providence, gagawin niya para mangyari yun. Pag gusto niya maglingkod ka sa simbahan, maging banal ka, because of God's providence, gagawin niya ang lahat ng paraan. God will see to it na mangyayari yung maganda niyang plano. Ito po yung maganda. And then, pero yung kalayaan, alam na natin yun, naniniwala ka na. Pero itong kalayaan na to, itong freedom na to, ito yung lahat ng hinihiling ng tao, di ba?
Ito yung pinakamali, freedom of speech, kung anong mga freedom na yan, di ba? Ito na yung delikado pag hindi ka nag-ingat na pwede mong abusuhin to, na binigyan ka ng kalayaan. Kaya parati kong inuulit from the Old Testament, sabi niya, yet, sabi ng Panginoon, I will not leave the guilty unpunished. Akala mo lang, gumawa ka ng kasalanan kahapon. Wala naman nangyari, di ba? Akala mo lang, ay, hindi siguro ako nakita ng Diyos. Di ba? O kasi nag-internet ka, alam mo yung, ano yun, incognito. Di ba? Hindi mapupunta sa history to, di ba? Akala mo lang, hindi ka pinarusahan ng Diyos kasi pinili mong magrebelde sa Kanya kahapon. Alam mo bakit? God is slow to anger. Pero darating pa rin yung oras. Yeah. Darating pa rin yung oras. Yun ang panggagalingan po ng fear of the Lord. Natatakot ka na hindi ka kasi makapagtago ng anuman. At matatandaan mo, sabi ng Diyos, pagbabayaran mo ang dapat mong pagbayaran. Yung salvation natin, ginawa na ni Jesus yon. Pero yung consequence ng stubbornness natin, alam mo yung consequence, hindi tinatanggal ng Diyos yon. Bakit? Para hindi ka pamarisan, para hindi mo pag-ulit-ulitin, di ba? And consequence, remember, kung minsan yung consequence, temporary, after na paluin ka ng Diyos, mamaya, i-restore ka niya, parati naman niya ginagawa yon. Pero kung minsan yung consequence, permanent. There's no turning back. At kung minsan, nakakamatay po. Yun eh. Ang mga diseases, karamihan sa Bible, sabi niya, ang pinanggagalingan niyan, kahalayan, mga sexual sins. Alam natin yun, di ba? Na ito yung weakness natin. Kahit Kristiyano ka, nandito ka sa lumang katawan. At sinful yan. Kaya kailangan mo yung grace ni God para every day, ma-win mo yung battle. There is a battle, a spiritual battle between good and evil, between Satan and God. Ay kailangan mo talaga yung tulong niya. Kaya ang kalayaan na yan, ingat po, lalo na ngayon. Yung kalayaan, di ba, mga leaders natin, kahit na mali because they want to extend yung freedom na yon, pwede na. Pwede na ikasal ang babae, parang babae, lalaki, pwede na. O pwede nang, lahat na pwede na. So because of itong kalayaan. But be Kristiyano, tunay na Kristiyano, nag-iingat dyan. Huwag kang mag-alala. Nandito yung Banal na Espiritu eh. Hindi ka pababayaan nun. And then, pupunta bang Banal na Espiritu sa'yo dahil tinawag mo siya? No. Pupunta bang Banal na Espiritu? Kasi nag-pray ka ng maayos, pumunta ka ng maganda, nagpakabanal. No. Bakit pupunta ang Holy Spirit? Because God promised. Tama? God promised, sabi niya, antayin nyo yung pinangako ng Ama. Ito yon. So kung pinangako ng Diyos yun, mangyayari kahit ano pa ang gawin mo. That is God's providence. Ito yung magpakatatag ka na mangyayari kasi pangako ng Diyos yun. Pangako ng Diyos yun. God is the true promise keeper. Hindi siya magkukulang. Amen. Purihin ang Panginoon. And then sabi niya, 17, si Judas ay kabilang sa amin. Imagine mo, Judas siya pero kabilang sa amin. At naging kasama namin sa paglilingkod. Wala silang negative word for Judas. And John 17, sabi niya, sumagot si Jesus, hindi ba't ako ang humirang sa inyong 12 at ang isa sa inyo ay diablo? Hinirang siya, tinawag ka rito, nandito ka, pinili ka. Ang Diyos ang nagbibigay, Diyos din ang kumukuha. Pinili kang kumanta dyan, ingatan mo. Ano man binigay sa iyo, be a good steward. Alam na natin yun, di ba? Pinagkatiwala ka ng isa, good steward ka, dadagdagan yun, unlimited yun. Kapag hindi ka naging tapat, hindi mo inilagaan yun, pwedeng mawala yun. Lahat tayo are indispensable. Ako, pwede akong tanggalin ni God kahit bukas. Di ba commitment ko kasi, once a month na ako magpe-preach. Pero nung isang gabi, ni God sabi niya, turuan mo sila, so mag-alternate kayo. And I really love preaching. Gustong-gusto ko po, dito ako masaya. Mag-aral ng Bible, dito ako masaya. Kaya lang, I'm not getting any younger. O kahapon, may nabawas na namang isa.
Kita nyo? O, nabawasan na naman ang isa. So, yung ganon. So, sagot ni Jesus, umirang siya. So, don't worry, nandun yung promise ni God, magtiwala lang sa Kanya. And 18, ang kabayaran ng kanyang pagtataksil ay binili niya ng lupa. Doon siya nahulog ng patiwarik at sumabog ang kanyang tiyan at lumabas ang kanyang bituka. Bakit merong A? Oh. Ito yung kabayad, lumabas ang... Remember, may mga makikita kayo mga kwento na hindi biblical na si Judas nga lumaki ng lumaki. Pero dito makikita mo, may imagine mo siguro, ako sa akin lang nagbigti, tapos mataas siguro yung kahoy na bali yung sanga. And then, patiwarik, di ba? And then, sumabog yung tiyan niya. Parang ganyan. Hindi yung nakikita natin yung modern suicide ba yon? Yung modern suicide, kukuha ng bibili ng 1 meter na lubid, tapos papatong sa silya, tapos gaganon yung silya, di ba? And then, nung talagang nahihirapan na siya, gaganon yung sarili niya, tatanggalin, hirap tatanggalin. Oh. Bakit? It's not God's plan na mamatay siya. Ang Diyos ang may hawak ng buhay. Hindi sa nagkasala, kahit anong gawin mo, hindi ka mamamatay kung ayaw ng Diyos, kahit anong gawin mo. Oo. So, magtiwala ka sa Kanya. Hindi mo alam, kahit anong, di ba merong birthday noodles? Alam mo yung birthday noodles? Na, ano yon? Hindi mo, pag kinaya mo yun, huwag mong puputulin. So, yung ginanon mo, gano'n, mahaba, pampahaba ng buhay kasi birthday mo. Kahit kain ka ng kain ng araw-araw doon, pero kung ganito lang tinlaga ng Diyos sa'yo, hanggang dito lang. So, ang ibig sabihin, everyday, God, salamat po, buhay pa ako ngayon. Hindi ko alam kung buhay pa ako bukas, pero gusto kong purihin kita ngayon. Gusto kong magsaya ngayon. Gusto kong enjoy ngayon. Ito yung sinasabi ng Diyos, ipagkatiwala ko ang buhay ko po sa'yo kasi hindi ko alam kung bukas pa. So, don't worry. Enjoy mo lang. Magtiwala ka sa Diyos. Nandyan lang siya. Nandito ako, sabi niya. Nandyan ako, tatawagan mo lang ako. Hindi mo kailangan mag-load. Diba? Unlimited yun. Meron kang unlimited access sa Panginoon. And then panghuli natin, yung pagpili. Ano yung pagpili nila? Pinili ng Diyos. Ang Diyos ang pumipili. Again, ulitin ko. Nandito ka, hindi sa... Ginamit lang ng Diyos si Brother June. Pero dahil pinili ka ng Diyos, nandito ka. Kung talagang hindi ka pinili ng Diyos, pag hindi na nagbigay ng perfect attendance, wala ka na. O kapag ang binigay ko, mani na lang, din tayo kumain, di ba? Wala ka na, maghanap ka na ng ano. Yun eh. God will test you. I will not test you. God will test us. At parati po yun. At dapat mapasa mo yun. Di ba sa school, mag-test ka, pag pumasa ka, you go to higher level. Ganun lang po yun eh. Sa Kristyanismo, titetas ka ni God, parang yung spirit mo will be higher. Glory to glory, sabi nga niya. Magiging matatag ka, magiging mas matured na Christian ka. So, expect mo, God will test you. At sa pag-test na yon, kailangan mo yung grace niya. Pero don't worry, tutulungan ka niya. Meron kang katulong sa puso mo, di ba? Meron kang Holy Spirit. And then 19, sabayin niyo ako, nabalita iyon sa buong Jerusalem, kaya ang lupang yon ay tinawag na Akeldama sa kanilang wikan, ang kahulugan ay bukid ng tugo. And then 20, sinabi pa ni Pedro, nasusulat sa aklat ng mga awit, Old Testament yan. Ang tirahan niya ay tuluyang layuan at huwag nang tirhan ni numan. Nasusulat din, gampanan ng iba ang kanyang tungkulin. So kailangan nilang palitan. Kailangan silang pipili ng pampalit kay Judas. Pero tingnan nyo rito, yung maling kwento ng ito yun eh. Na sabi na lumaki si Judas tapos pumutok siya sa sobrang laki. Dito kinuha yun, sa Bible pa rin. Tapos sabi nila dahil sobrang baho daw yung pumutok na yon, wala nang titira doon. Pero yung biblical basis niya dito, pero ginawa nilang kwentong berbero ba tawag doon? Parang ganon. So 21-22, kaya't dapat pumili ng isang makakasama namin bilang saksi sa muling pagkabuhay ni Jesus. Kailangan siya isa sa mga kasama-sama namin sa buong panahon kasama kami ng Panginoong Jesus. Mula ng bautismuhan ni Juan si Jesus hanggang sa siya ay niyakyat sa langit. So saksi, witness. Baka naman mag-member kayo ng saksi ni Jehovah, hindi ito yun ha. Saksi maging witness kasi sila ay witness.
Tayo, paano tayo magiging saksi? Ito nga nakikita mo yung ginagawa ng Diyos sa katabi mo. O tinan mo, pinatulog siya. Tinan mo, Di ba? Ano yun So nakikita mo yung kapangyarihan ng Diyos, kaya pwede kang maging saksi. Ikaw mismo, nakita mo yung ginawa ng Diyos sa buhay mo, di ba? Na dati ang salba-salbahay mo, ang dumi-dumi ng isip mo, pero ngayon, meron kang peace of mind, di ba? Kahit na yung mahirap mahalin, minamahal mo, napapansin mo, ito yun This is na you can be a witness kasi ikaw mismo nakukumbinsi ka na totoo ang Diyos. Na meron kapangyarihan ng Diyos, nakukumbinsi ka. So you can be a qualified witness or saksi. And then 23, kaya timinungkahi nila ang dalawang lalaki, si Matias at si Jose, na tinawag na Barsabas, na kilala rin sa pangalang Husto. 24, pagkatapos sila'y nanalangin, Panginoon, alam ninyo kung ano ang nasa puso ng lahat ng tao. Ipakita po ninyo sa amin kung sino sa dalawang ito ang inyong pinili. O paano pagpili? Panalangin. Kahit sa mapapangasawa mo, antayin mo. O tatandaan mo lang, sabi ng Diyos, yung mapapangasawa mo, kamukha mo ng pananampalataya. That's the command. Ibig sabihin, Christian ka, mag-aasawa kayo, Christian. Pero mag-ingat ka rin na meron yung magiging Christian siya kasi gusto ka niya. So, mag-wait kayo ng ingin mo sa Diyos. At ito yon, ipakita mo po, Diyos, siya na nga po ba to? Hindi puro emotion lang. Kasi pag nakita mo, para ka nang naluloko, di ba? Sa sobrang pagkagusto mo. Pag sinunod mo yon, pwede ka magkamali. Manalangin ka. Panginoon, ito na po ba? Ngayon, pag sinabi ng Diyos, kahit na yung ilong niya, kamukha ng ilong ko, siya yun. Huwag kang mag-alala, pinili ng Diyos yun. Hindi magkakamali ang Diyos. God knows what is best, di ba? So, ito po, God, alagaan ko po, mamahalin ko po. Ito yun. Sa 25, sabi niya, upang maglingkod bilang apostol kapalit ni Judas na tumalikod sa kanyang tungkulin nang siya'y pumunta sa lugar na nararapat sa kanya. Meron kaibigan, meron kanina na meron siyang asawa, ibang relihiyon. So nag-ask siya ng guidance. Sabi ko, magpaalam ka sa asawa, payagan kanyang punta rito. Kasi po nalilinawan ako, sabi niya, kasi malaman mo yung katotohanan. So importante po yan. Hindi pagandaan ng lugar, kundi kung saan ka lumalago, manatili ka doon. Kung saan ka, alam mo yun lumalago ka na kukorek yung karakter mo, nararagdagan yung kaalaman mo every Sunday, patuloy ka lang, magtyaga ka, paghandaan mo. Sabado pa lang ayaw ng demonyo na pupunta ka. So Sabado pa lang i-prepare mo na, damit mo, yung puso't isipan mo, huwag ka magpuyat. Para pagdating dito, siyempre hindi ka antukin. Naikwento ko kahapon sa training nila, nung bata pa si DJ po, sama ko nagsisimba, pero ayaw niya sa Sunday school. So, siyempre, pang-adult yun, mamaya tulog na siya sa lap ko. Tapos, di ba merong tatayo, uupo pag nagsisimba. Pero, puri ng Panginoon na nang dahil doon, nandito siya sa simbahan din. Na alam namin. So ngayon ko lang natatanto, hindi pa 100%, alam mo yung kuminsan yung tatay na kulang ka pa rin ng, alam mo na yung gano'n. Sabi ko, God, sana siya na po. Yung parang, kasi I'm not getting any younger, dapat may papalit. Parang gano'n. So sa kanyang tungkulin, sabi niya, importante yung, huwag kang tatalikod. Tumalikod ka sa kasalanan, pero hindi kay God. Kahit yung sabi mo, natural yung magtampo, hindi. Hindi mo dapat inaabot yung ganon na hindi sinagot ng Diyos ang panalangin mo, huwag ka magtatampo. Maring alam ng Diyos, hindi yun na maganda para sa iyo. So parati mong isipin na God is good, wala siyang gagawin, kundi para sa kabutihan mo. Walang concept kay God yung anumang pangit. Tatandaan mo yon. Na mahal ako ng Diyos, hindi niya binigay ito, maybe this is not the best for me. At antayin mo. At hingin mo. Hingin mo. Kuminsan kasi, inihiling mo. Ang tagal-tagal ko nang inihiling, pastor, hindi pa niya binibigay. Hindi pa niya sinasagot.
Kasi ang sagot ni God, no. Ayaw mong tanggapin, pinipilit mo. So, hanggang tumanda ka, no pa rin yun, di ba? So, pag promise ni God, pag nanalangin ka, narinig niya kagad. Immediately, hindi nag-ihinang signal. Malakas ang signal niyan. Kaya lang ang answer niya, wait, no, and yes. At malimit sa answer niya is no. Kasi kung titingnan mo yung prayers natin, makasarili. So, titingnan mo yung prayers mo, gusto ng Diyos makakabuti sa iyo. Kaya pag no, anong style pag no? Iyan mo siya. Parang pag nanliligaw ka, ipara-praise mo siya na maganda siyang pakinggan or kalugod-lugod siya sa Diyos. Pero ganun pa rin, makukuha mo siya. So sabi niya, huwag kang pupunta sa maling lugar at huwag mong talikuran ang Diyos. Bagkus patuloy ka, kahit mahirap, patuloy ka pa rin. Kahit na down ka, kahit na discourage ka, kahit na nagagalit ka, punta ka pa rin sa Kanya. Parang alam mo, imagine mo, punta ka dyan kahit hindi ka kumikibo. Yung ganun. Kapakumbabaan, God, alam mo, nararamdaman nyo, di ba, yung sobrang lungkot, hindi ka man lang makaiyak. Nararamdaman nyo yung ganon? Pero nararamdaman mo yon. Pero dahil sa sobrang sakit, hindi ka man lang makaiyak. Punta ka lang doon. Kahit wala kang sasabihin. God knows. God knows ano yung dinadaanan mo at hindi ka magkakamali. And then 26, pang last verse natin, nagpalabunuran sila at si Matias ang napili, kaya't siya ay idinagdag sa 11 apostol. So nakita natin yung pagtawag at pagpili at makakarelate tayo sa buhay natin at tanda natin, nandun yung pagpapasakop na pwede nating i-practice, maging lifestyle natin. Ito yung huwag kayong magpakamatay. Ito yung binibigay mo yung buhay mo sa Panginoon, gagawin mo lang siya number 1. Everything becomes secondary. Mahal mo ang Diyos, pangalawa lang yung boyfriend mo. Ha? Mahal mo ang Diyos, pangalawa yung girlfriend mo. Maging malinaw sa inyo yon. Asawa kita, number 1 ko si Jesus, pangalawa ka lang. Trabaho ko, mahal ko, pero pangalawa ka lang. Number 1 ang Panginoon. Yun ang ipapamuhay mo siya sa araw-araw. At tandaan mo, every day, alalahanin mo, hindi lang Sunday. Pinili ako ng Diyos, kaya ligtas ako. Amen? Ito yun. Ito yun. Alalahan mo parati everyday. God, salamat po. Pinili mo ko. Ang daming tao. Bilyon ang tao sa buong mundo. Dito lang ang daming tao dito, di ba? Pero ilan lang tayo? Because pinili tayo ng Diyos. At tinawag tayo ng Diyos. Yun parati mong i-appreciate everyday. So tayo po'y tumayo at manalangin. Ama, salamat po. Muli ay nakita po namin ang liwanag na sabi mo, you are the light. At sa salita mo, Diyos, marami po kaming bagay na nalilinawan po. Biyaya mo lamang po. Kaya ngayon, O Diyos, hindi lang po nagpapasalamat, kundi humingi po kami ng habag sa iyo. Nakikita mo pong bawat isa po sa amin. At kung may nakikita po, O Diyos, dito na hindi pa niya nararamdaman yung pagtawag mo o pagpili mo, nawa, O Diyos, iparamdam mo po ngayon. At para siya po, nung sinabi mong kang follow me, susunod talaga. At makakasama po namin. Sabi mo nga po yung baptism of the Holy Spirit, ito po yung isasama mo siya. Isasama mo kami sa isang kawan o isang body na parang isya po. Salamat po Diyos, pinupuri ka po namin. At salamat po sa opportunity na makasunod po kami sa utos mo ng Holy Communion po. Alalahanin po namin kung paano mo po binayaran ang mga kasalanan po namin. At pagkakataon din po, para makahingi po kami ng tawad sa mga nagawa naming kasalanan sa nakaraang linggo. At nawa, O Diyos, ay maitaas ka po namin sa pamamagitan po ng pag-observe po namin ng Holy Communion. Tumindalangin ko, tumindalangin namin sa pangalan ni Kristo. Amen and amen. Pwede po mo po.